Hi, this is Jai. Um, Isigata na to karon about sa repentance. Kung sa bagid ang repentance? Ang repentance in the Greek word is metanoia, which means change of mind. Isa sa mga example about the repentance is sa nakita na ko sa nabasa na ko sa Bible is the life of Apostle Paul. The life of Apostle Paul is one of the example about repentance sa kadtong nakabalo sa life ni Apostle Paul. Isa sa mga persecutor si Apostle Paul sa mga Christians. He hate Christians. And he hate Christ before sa wala pa niya na-encounter si Christ. And before he became an Apostle Paul, his name is Saul. Si Saul na siya before niya na-encounter si Jesus Christ. And katong na-encounter na niya si Jesus Christ in the road of Damascus. Dito siya, nagrepent siya, and he changed his mind. And he believed Jesus. And he became an Apostle Paul. Kabalungan ta nga ang mga Jew, stricto kay na sila pag-abot sa law, pag-abot sa balaod ni Moses. Gusto nila ganang correct, appropriate, sakto gyud niya. Mo man na ilahang basihan sa kaluwasan nila ang kanang pagsunod sa mga balaod, nga kanang pagsunod og mga maayong butang, maghimo og mga maayong butang kay mao na ilahang kanang key nga maluwas sila sa ilahang sa ilahang that time. So, but in Isaiah 64 verse 6, it says that all our righteousness are filthy rags in the eyes of God. Even sa ilahang to the highest point nga paghimo nila og maayo, trapo gihapon natubangan sa Ginoo. You know why? God balog ba ka nga unsa? Kay they are just show off and they are feeling righteous. Ang ilahang ipakita man God is para lang sa ilahang kaugalingong interest. And gihimo nila kay gusto nila ipakita sa Ginoo nga kaya na mo ang mga balaod nga unsay ihatag sa Ginoo na pamurag ka nang ilahang paghimo og mga maayong butang ginaboast nila sa Ginoo, which is wrong. And that's why Jesus came. Iyang ipailaila iyang kinabuhi of how to live right in the eyes of God and how he followed the law or commandments with mercy and just. Kung ipakita ni Jesus kung paano niya ipakita sa mga tao ang pagsunod sa balaod o kanang adunay kanang kaluoy ba nga kanang nagasunod siya sa balaod pero nasya kanang kaluoy sa tao kanang dili niya gusto niya ang kumusunod ka sa balaod na kay gugma. Dili kay nagsunod ka sa balaod tungod kay nahadlok ka something it's nasya ka ng kalahian nga lahi itong magsunod ka kay nahadlok ka kaysa nagsunod ka tungod kay aduna kay kalipay nalipay ka nga nagsunod ka tungod kay adunay gugma, di ba? Lahi siya. That's why Jesus said repent ano siya yun siya. To the Pharisee and all the people who heard him. Sa tanang katong mga Pharisee o katong sa tanang nakadungog sa iyaha. Siya nga, kung sa ano pa to ba, sa ato pa is, kung gusto ninyong maluwas, you must change your mind. Kung saan pag-follow sa law, dili kay lahi magud nang kanang musunod ka sa isa ka sugo nga nagbagot-bot ka kay tungod kay dili nimo gusto murag napugos ka ba, unlike sa katong nagsunod ka kay gusto nimo nga buhaton something ana. And that is grace. Ang pagsunod man gud sa balao dili siya bugat kun dili gaan ba kanang paghimo og mga butang dili bugat kun dili gaan. That's why that he said that if you love me, follow the law. Jesus said. He did not said na follow the law para maluwas mo. He said that if you love me, Jesus said, if you love me, follow the law. He did not said that
sundan ni kay para maluwas mo. Si Jesus. He said, if you love me, meaning, if you want a total repentance, you want to change your mind by loving Jesus. Nagyapon sulod mo ano gyapon ang life ni Jesus. Kung gusto ka og total repentance, kung gusto nato og total repentance sa atong kaugalingon, we must loving by Jesus. Pero love nato na si Jesus tungod kay He first loved us. The Bible tells us that He first loved us. That's why we love Him. And this is the true repentance, changing our mind, and that is He is the truth. Walay atuwa aning mga nakahimo nga maayong utang kung dili pinaagi niya. Diba amazing man kayo ang grace. That's why mo nang giingon nga all the glory belongs to God, kay kung dili nato kaya mahimo ang mga butang kung dili pinaagi ni Kristo. So that's why all the glory belongs to Jesus Christ. Changing our mind and repentance, it doesn't mean nga ganang maghinulsol ka tungod kay nahadlo ka nga maimperno ka, kundi changing our mind nga ganang umusunod ta sa iya ha tungod kay naghigugma ta. And that is a true repentance. Dili kay musunod ta sa iya ha kay nahadlok ta nga maimperno ta. That is a wrong. Kasi muna ang wrong meaning ana. Ang pinaka-sakwa ha, ang pinaka-appropriate na meaning sa repentance is to change our mind. Dapat dawato nato si Kristo aron ang pagsunod nato sa mga butang dunay kalipay nga tuang nga ginahimo dili ka nang bugat sa tuang kagalingon. So I hope nga natay masabtan today, and that is for today. Thank you and God bless.